Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng bayan ng San Isidro, may isang lumang mansyon na matagal nang hindi pinapansin ng mga tao. Mataas ang bakod nito, kalawangin ang tarangkahan, at ang hardin ay tila gubat na sa kapal ng damo at mga tuyong dahon. Sinasabi ng mga matatanda na dati raw itong pag-aari ng isang mayamang pamilya, ngunit matapos ang sunod-sunod na trahedya, iniwan na lamang ito sa pangangalaga ng isang matandang hardinero. Ang hardinerong iyon ay si Mang Isko, payat, kulubot ang balat, at laging nakasuot ng kupas na sombrero. Araw-araw, kahit mainit o umuulan, makikita siyang nagwawalis ng dahon, nagdidilig ng mga halaman, at nag-aalaga ng ilang natitirang bulaklak sa hardin. Ngunit kakaiba si Mang Isko. Tahimik siya, bihirang makipag-usap, at tila may pasan-pasang bigat sa kanyang mga mata. Hindi alam ng marami na may isang batang palihim na sumusubaybay sa kanya araw-araw. Ang batang iyon ay si Lino, isang ulilang 10 taong gulang na nakatira sa maliit na barong-barong malapit sa ilog. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente, siya na lamang ang mag-isang nabubuhay. Umaasa siya sa kaunting tulong ng barangay at sa mga raket na ginagawa niya, pagbubuhat sa palengke, pagwawalis sa tindahan, at paminsan-minsay pamumulot ng bote at dyaryo. Isang hapon, habang pauwi si Lino bitbit ang lumang sako ng bote, napadaan siya sa tapat ng mansyon. Doon niya muling nakita si Mang Isko na hirap magbuhat ng mabigat na paso. "Tay, tulungan ko po kayo," biglang sabi ni Lino, bagamat nanginginig ang kanyang boses sa hiya. Nagulat si Mang Isko at saglit na napatigil. Tumingin siya sa bata mula ulo hanggang paa, manipis ang damit, gasgas ang tsinelas, ngunit malinaw ang kabaitan sa mga mata. Hindi na kailangan, malamig na tugon ng matanda. "Umuwi ka na." Ngunit hindi umatras si Lino. Inilapag niya ang sako at marahang hinawakan ang paso. Kahit mabigat, pinilit niyang buhatin ito. "Kaya ko po," sabi niya. "Sanay na po ako." Walang nagawa si Mang Isko kundi hayaan ang bata. Mula noon, naging araw-araw na ang pagbisita ni Lino sa hardin. Tinutulungan niya ang matanda sa pagdidilig, pagbubunot ng damo, at paglilinis ng mga tuyong sanga. Kapalit nito, binibigyan siya ni Mang Isko ng tinapay o minsan ay mainit na sopas. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Lino ang kakaibang mga bagay sa mansyon. May isang bahagi ng hardin na laging ipinagbabawal ni Mang Isko na lapitan. Doon, may lumang punong mangga na napapalibutan ng mga sirang estatwa at nakatagong daan patungo sa likod ng bahay. "Tay, ano po ang nasa likod doon?" minsang tanong ni Lino. Biglang nanigas ang mukha ni Mang Isko. "Huwag ka nang magtanong," mariing sabi niya. "At huwag na huwag kang lalapit doon." Nagtaka si Lino ngunit nirerespeto niya ang matanda. Gayunpaman, mas lalong tumindi ang kanyang pag-usisa. Isang gabi, matapos ang maghapong pagtulong, inanyayahan ni Mang Isko si Lino na kumain sa maliit na kubo sa loob ng hardin. Habang kumakain sila ng lugaw, napansin ni Lino ang isang lumang relo sa mesa, ginto ang gilid ngunit basag ang salamin. "Maganda po ang relo ninyo," sabi ng bata. Muling nag-iba ang aura ng matanda. Dahan-dahan niyang kinuha ang relo at isinilid sa bulsa. "Hindi ito sa akin," mahinang bulong ni Mang Isko. "Inaalagaan ko lang." Lalong nabuo sa isip ni Lino na may itinatagong lihim ang matanda. Kinabukasan, hindi dumating si Mang Isko sa hardin. Naghintay si Lino hanggang hapon, ngunit sarado ang tarangkahan. Kinabahan ang bata, kaya't palihim siyang pumasok sa maliit na siwang sa bakod, ang unang beses niyang sinuway ang bili ng matanda. Sa loob, tahimik ang paligid. Ngunit may narinig siyang mahina at paos na tinig mula sa ipinagbabawal na bahagi ng hardin. "Tulungan mo ako, Li." Napatigil si Lino. Kinabahan siya ngunit nanaig ang kanyang malasakit. Dahan-dahan siyang lumapit sa punong mangga. At doon niya nakita ang isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay, isang lihim na matagal nang itinatago ni Mang Isko. Nanlalamig ang mga kamay ni Lino habang dahan-dahan siyang lumalapit sa lumang punong mangga. Ang tinig na narinig niya ay mahina, halos pabulong, ngunit malinaw na maihalong sakit at panghihina. Sa bawat hakbang niya, kumakaluskos ang mga tuyong dahon sa lupa, tila nagbibigay babala sa kung anong lihim ang kanyang matutuklasan. "Mang Isko," maingat na tawag ni Lino. Mula sa likod ng puno, may lumabas na figura, si Mang Isko, nakaupo sa lupa, hawak ang kanyang dibdib at namumutla ang mukha.
Basang-basa ng pawis ang kanyang damit at nanginginig ang kanyang buong katawan. Batag. Paos na sambit ng matanda. Akala ko wala nang darating. Agad lumapit si Lino at inalalayan siya. Kahit bata pa, sanay na siya sa hirap at responsibilidad. Tinulungan niyang maupo ng maayos ang matanda sa ilalim ng puno. Tay, ano po bang nangyari sa inyo? Tanong niya, bakas ang pag-aalala. Huminga ng malalim si Mang Isko. Matagal ko nang itinatago ang sakit na ito. Ayokong malaman ng iba. Mabilis tumakbo si Lino papunta sa kubo at kumuha ng tubig. Nang makabalik siya, nakita niyang mas lalo pang nanghihina ang matanda. Habang pinapainom niya ito, napansin ni Lino ang isang maliit na kahon na nakabaon sa lupa malapit sa ugat ng puno. Bahagyang bukas ito at sa loob ay may mga lumang dokumento at litrato. Hindi sinasadya, nahulog ang isang litrato sa lupa. Pinulot iyon ni Lino. Napakunot ang kanyang noo. Sa litrato, may isang batang lalaki na kasing edad niya, ngunit ang suot ay mamahaling damit at nasa loob ng mansyon. Katabi ng bata ang isang binatang lalaking mukhang-mukha si Mang Isko noong kabataan nito. Tay, kayo po ba ito? Mahinang tanong ni Lino. Matagal na natahimik si Mang Isko. Tila may matinding laban sa kanyang kalooban bago siya tuluyang nagsalita. Sagot niya. At ang batang iyon ay ang anak ko. Parang tinamaan ng kidlat si Lino. Anak niyo po. Pero sabi ng mga tao, wala na raw pong pamilya ang may-ari ng mansyon, sabi niya. Napapikit si Mang Isko at unti-unting lumabas ang luha sa kanyang mga mata. Iyon ang kasinungalingang matagal kong hinayaan, wika niya. Dahil sa takot. Dahil sa kasalanan. Isinalaysay ni Mang Isko ang kanyang nakaraan. Noon, siya raw ay hindi lamang isang hardinero. Siya ang tunay na tagapagmana ng mansyon. Anak siya ng mayamang negosyante sa San Isidro. Ngunit dahil sa inggit at kasakiman ng kanyang mga kamag-anak, pinagbintangan siya ng isang krimeng hindi niya ginawa. Ninakaw sa kanya ang lahat, ang pangalan, ang mana at maging ang anak niya. Kinuha nila ang anak ko, umiiyak na kwento ni Mang Isko. Pinalabas nilang patay na kami. At para mabuhay, tinanggap kong maging hardinero sa sarili kong tahanan. Nanginig ang dibdib ni Lino sa narinig. Nasaan na po ang anak ninyo ngayon? Tanong niya. Umiling ang matanda. Hindi ko alam. Ang tanging alaala ko na lang ay ang relo na nakita mo. Iyon ang huling iniwan ko sa kanya. Biglang naalala ni Lino ang lumang relo sa kubo. Bago pa siya makapagsalita, may biglang sumigaw mula sa tarangkahan. Mang Isko! Isang lalaking nakaitim na Amerikana ang pumasok sa hardin, kasama ang 2 tauhan. Matatalim ang kanilang mga mata at halatang hindi maganda ang pakay. Nanlaki ang mga mata ni Mang Isko. Sila nati. Bulong niya. Natagpuan na nila ako. Agad hinawakan ni Lino ang kamay ng matanda. Tay, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo iiwan. Ngunit mabilis ang mga pangyayari. Lumapit ang lalaki at tinignan ang kahon sa lupa. Matagal ka na naming hinahanap, malamig na sabi nito. Panahon na para tuluyan kang manahimik. Tumayo si Lino sa harap ni Mang Isko, kahit nanginginig sa takot. Huwag po ninyong sasaktan ang tatay ko, sigaw niya. Nagulat ang mga lalaki. Tatay, nangaasar na tanong ng isa. Isa lang siyang hardinero. Ngunit bago pa sila makagawa ng masama, biglang may sumirena ng pulis sa malayo. Napaatras ang mga lalaki. Hindi pa ito tapos, banta ng naka-Amerikana bago sila tumakas. Napaupo si Mang Isko sa lupa, hingalin. Lino, mahina niyang sabi. Kung may mangyari man sa akin, ikaw ang mag-iingat ng katotohanan. Napaluha ang bata. Hindi po. Mabubuhay po kayo. At tutulungan ko po kayong mabawi ang lahat, mariing sagot niya. Sa gabing iyon, sa ilalim ng lumang mansyon, nabuo ang isang di inaasahang ugnayan, isang ulilang bata at isang ama na matagal nang nawalay sa anak. Ngunit hindi nila alam, mas malaki pa ang lihim na naghihintay sa susunod na araw. Pamagat, isang ulilang bata ang tumulong sa pobreng hardinero, ngunit may isang lihim na hindi niya inaasahan. Part 3, Deng anak Deng matagal nang nawala. Hindi nakatulog si Lino buong gabi. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Mang Isko, ang mansyon, ang nawalang anak, ang mga lalaking nakaitim,
at ang banta na hindi pa tapos ang lahat. Sa maliit niyang barong-barong sa tabi ng ilog, yakap-yakap niya ang lumang sako na nagsisilbing unan habang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na sumisilip sa butas ng bubong. Kinabukasan, maaga siyang bumangon at agad nagtungo sa mansyon. Ngunit pagdating niya roon, bumungad ang isang tanawing hindi niya inaasahan. Bukas ang tarangkahan. At sa harap ng mansyon, may mga sasakyang itim na nakaparada. Nanlaki ang mga mata ni Lino. Tumakbo siya papasok ng hardin, hinahanap si Mang Isko. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay bumibigat ang kanyang dibdib. Nang marating niya ang kubo, nakita niya ang matanda, nakahiga sa isang improvised na higaan, may benda sa dibdib at may doktor na nag-aayos ng gamit. Tay, sigaw ni Lino. Napangiti ng mahina si Mang Isko nang makita ang bata. Buhay pa ako, biro niya, kahit halatang mahina. Ipinaliwanag ng doktor na inatake sa puso si Mang Isko kagabi, at kung hindi raw dahil sa maagap na tulong, baka hindi na ito umabot ng umaga. May nagdala po sa kanya dito, sabi ng doktor. Isang lalaki, mukhang mayaman. Siya ang tumawag ng ambulansya. Napatigil si Lino. Isang lalaki. Habang nag-iisip siya, biglang bumukas ang pinto ng mansyon. May lumabas na lalaking nasa 30 hanggang 40 ang edad, matangkad, maayos ang pananamit at may kakaibang presensya. Sa kanyang kamay, may hawak siyang pamilyar na bagay. Isang lumang gintong relo. Nanlambot ang tuhod ni Lino. Iyon ang relo ni Mang Isko. Lumapit ang lalaki sa kanila at tumitig sa matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tatay di. Mahinang sambit ng lalaki. Parang tumigil ang mundo. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Mang Isko. Nang makita niya ang lalaking nasa harapan niya, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Arman, pabulong niyang tanong. Napaluha ang lalaki at lumuhod sa tabi ng higaan. Ako po ang anak ninyo. Hindi napigilan ni Lino ang sarili. Ito na ang anak. Ang batang nasa litrato. Ikinuwento ni Arman ang kanyang nalaman. Lumaki siya sa paniniwalang patay na ang kanyang ama. Inampon siya ng isang mayamang mag-asawa at pinalaking may ibang apelyido. Ngunit bago pumanaw ang kanyang amain, ibinigay sa kanya ang lumang relo at isang liham. Sa liham, nakasaad ang buong katotohanan. Na siya ang tunay na tagapagmana ng mansyon. Na ang kanyang ama ay buhay pa, nagtatago bilang hardinero. At na may mga taong handang pumatay upang manatiling lihim ang katotohanan. Kaya ako bumalik, sabi ni Arman. Hindi para sa mana, kundi para sa inyo. Magkahawak kamay ang mag-ama, parehong umiiyak. Tahimik na nakatayo si Lino sa isang tabi. Masaya siya. Ngunit kasabay nito, may kirot sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang muli siyang nag-iisa. Napansin iyon ni Arman. Lumapit siya kay Lino at marahang lumuhod sa harap niya. Ikaw ang batang tumulong sa tatay ko, sabi niya. Tumango si Lino. Kung hindi dahil sa'yo, baka huli na ang lahat, dagdag ni Arman. Salamat. Umiti si Lino, ngunit bakas ang lungkot. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Mang Isko, kinausap ni Arman si Lino sa hardin. Alam mo, sabi ni Arman, matagal akong lumaki na mayaman, pero pakiramdam ko'y may kulang. Tumingin siya sa mansyon. Ngayon ko lang naramdaman na may tahanan ako. Tumango si Lino. Ikaw, dagdag ni Arman, ikaw ang nagbukas ng pintong iyon. Ngunit bago pa sila makapagsalita pa, may dumating na sulat na iniabot ng isang messenger. Binasa ni Arman ang laman. Biglang tumigas ang kanyang mukha. Ano po iyon? Tanong ni Lino. Huminga ng malalim si Arman. Hinahamon kami. Ayon sa sulat, may huling kondisyon ang mga kamag-anak na umagaw ng yaman. Kung nais nilang mabawi ang mansyon at pangalan, kailangan nilang harapin ang katotohanan sa publiko. At may isang taong kailangang magsalita. Isang saksi. Isang batang ulila. Unti-unting tumingin si Arman kay Lino. Ikaw, sabi niya. Napalunok si Lino. Hindi niya alam na ang kabutihang loob niya ay maglalagay sa kanya sa gitna ng isang laban na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Mabigat ang hangin sa bayan ng San Isidro nang kumalat ang balita. May isang lihim na mabubunyag. May isang kasinungalingang guguho. At sa gitna ng lahat,
isang batang ulila ang magsasalita. Maagang nagising si Lino sa araw na iyon. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanyang dibdib ay parang may kumakabog na tambol. Sa labas ng barong-barong, tanaw niya ang mga taong naglalakad patungo sa munisipyo. May bulong-bulungan, may kaba, may pananabik. Alam ng buong bayan na may gaganaping pagdinig. Isang pampublikong pagharap. Sa loob ng mansyon, tahimik na nag-aalmusal sina Arman at Mang Isko. Halata ang tensyon sa kanilang mga mata. Hindi pa lubos na malakas ang matanda, ngunit pinilit niyang bumangon. Hindi ko hahayaang mag-isa kang humarap, sabi ni Mang Isko kay Lino. Ngunit umiling ang bata. Kaya ko po. Matagal na po akong mag-isa. Napapikit si Arman, ramdam ang bigat ng responsibilidad. Kung umatras ka ngayon, walang may karapatang magalit, sabi niya. Pero kung magsasalita ka magiging delikado. Tumango si Lino. Kung mananahimik po ako, mananatiling mali ang tama. Bago sila umalis, may dumating na sobre, walang pangalan ng nagpadala. Sa loob nito ay may litrato ni Lino, kuha sa tabi ng ilog. At may nakasulat. Manahimik ka o mawawala ka. Nanginig ang mga kamay ni Lino, ngunit hindi siya umatras. Sa munisipyo, siksikan ang mga tao. Nandoon ang alkalde, ang mga opisyal, ang media, at ang mga kamag-anak na matagal nang inaangkin ang mansyon. Nakaayos sila, kampante ang mga ngiti. Sa gitna ng bulwagan tumayo si Arman. Ipinakita niya ang mga dokumento. Mga titulo. Mga lumang record. Ngunit pumiti lamang ang pangunahing kalaban, si Don Fabian, ang tiyo na umagaw ng lahat. Peke, malamig niyang sabi. At wala kayong saksi. Tumahimik ang lahat. Unti-unting tumayo si Lino. Ramdam niya ang bigat ng daan-daang matang nakatingin sa kanya. Ako po ang saksi, malinaw niyang sabi. May mga tumawa. Isang batang kalye, sabi ni Don Fabian. Ano ang alam mo? Huminga ng malalim si Lino. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano niya nakilala si Mang Isko. Ang mga dokumentong nakita niya. Ang mga lalaking nagbanta. At ang gabing muntik nang mamatay ang matanda. Habang nagsasalita siya, unti-unting nagbago ang mga mukha ng tao. May mga napayuko. May mga napaluha. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Biglang tumayo si Don Fabian at malakas na sigaw, sinungaling. Binayaran ang batang iyan. Sa sandaling iyon, may isang babae ang lumapit. Isang matandang sekretarya. Hindi siya nagsisinungaling, sabi nito. Ako ang gumawa ng mga dokumento noon. At ako ang tinakot para manahimik. Parang gumuho ang mundo ni Don Fabian. Ilang sandali pa, dumating ang pulis. May warrant. May ebidensya. Isa-isang inaresto ang mga sangkot. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Lino ang pagod. Nanginginig ang kanyang tuhod. Bigla siyang hinila palabas ng isang lalaking nakaitim. Tapos ka na, bulong nito. Ngunit bago pa siya masaktan. Sumugod si Arman. Dumating ang pulis. Nailigtas si Lino. Sa unang pagkakataon na pagtanto ng bata. Hindi na siya nag-iisa. Ngunit ang pinakamabigat na tanong ay nananatili. Pagkatapos ng lahat, saan siya kabilang? Tahimik ang buong bayan ng San Isidro matapos ang magulong araw na iyon. Para bang huminto ang oras. Ang mga taong dating nagbubulungan ay ngayoy nag-iisip. Ang mga mata na puno ng pagdududa ay napalitan ng pagsisisi. At sa gitna ng lahat, si Lino. Isang batang ulila na minsan ay walang kahit sino. Ngayon, siya ang dahilan kung bakit nabunyag ang isang kasinungalingang dekada ng itinago. Ngunit habang nagdiriwang ang bayan sa pagkakamit ng hustisya, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa puso ni Lino. Hindi siya marunong magsaya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya alam kung saan siya lulugar. Kinabukasan, bumalik si Lino sa kanyang barong-barong sa tabi ng ilog. Doon kung saan siya lumaki. Doon kung saan siya natutong mabuhay mag-isa. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, isang lumang damit, sirang tsinelas, at isang maliit na kahon ng alaala, bigla siyang napatigil. Sa kahon, nandoon ang isang piraso ng tinapay na minsang ibinigay ni Mang Isko. Tuyot na. Ngunit mahalaga. Napaupo si Lino sa sahig. Ito na lang ba talaga ako, bulong niya sa sarili.
Sa labas, narinig niya ang yapak ng mga paa. Paglabas niya, nakita niya si Mang Isko, nakasandal sa tungkod, kasama si Arman. Hinahanap ka namin, sabi ni Arman. Ngunit umatras si Lino. Babalik lang po ako sa dati, mahinahon niyang sagot. Nanlaki ang mga mata ni Mang Isko. Anong ibig mong sabihin, tanong niya. Huminga ng malalim si Lino. Tapos na po ang laban. Nakuha niyo na po ang hustisya. May pamilya na po kayo, sabi niya. Ako po bisita lang. Parang sinaksak ang puso ng matanda. Hindi mariing, sabi ni Mang Isko. Hindi ka bisita. Ngunit umiling si Lino. Sanay na po akong umalis bago ako iwan, dagdag niya. Tahimik si Arman. Lumapit siya kay Lino at marahang inilapag sa kamay nito ang lumang gintong relo. Ito ang nagbalik sa akin sa tatay ko, sabi niya. At ikaw ang dahilan kung bakit gumana ito. Ibinabalik ni Lino ang relo. Sa inyo na po yan, sabi niya. Ngumiti si Arman. Hindi, sagot niya. Sa'yo na. Dahil may oras ka pang buuin ang sarili mong kwento. Lumipas ang mga araw. Opisyal na ibinalik sa pangalan ni Arman ang mansyon. Inaresto at kinasuhan ang lahat ng sangkot sa panlilinlang. At sa unang pagkakataon, muling nabuksan ang tarangkahan ng lumang bahay. Ngunit walang masaya. Dahil wala si Lino. Hindi siya bumalik sa mansyon. Sa halip, patuloy siyang tumutulong sa palengke, nagbubuhat, nagwawalis, parang walang nagbago. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng marami. Tuwing hapon, may isang lalaking nakasombrero na lihim na nag-iiwan ng pagkain sa tabi ng ilog. Si Mang Isko iyon. Isang araw, nadatnan niya si Lino. Hanggang kailan mo ako tatakasan? Tanong ng matanda. Napayuko si Lino. Hanggang sa masanay po kayo na wala ako, sagot niya. Napaupo si Mang Isko sa lupa, kahit masakit ang katawan. Alam mo ba, mahinahon niyang sabi, ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ay ang pagpili ng katahimikan kaysa katotohanan. Tumingin siya kay Lino. Hindi ko na ulitin iyon. Isang gabi, inimbitahan si Lino sa mansyon. Ayaw niyang pumunta. Ngunit pinilit siya ng mga tao sa barangay. Pagdating niya roon, nagulat siya. Hindi marangyang handaan ang bumungad. Kundi isang simpleng hapunan. May kanin. May gulay. May sopas. At may isang bakanting upuan sa gitna ng mesa. Para kanino po yan? Tanong ni Lino. Ngumiti si Arman. Para sa kapatid kong hindi ko hinanap pero dumating, sagot niya. Nanlaki ang mata ni Lino. Hindi ako di. Nanginginig niyang sabi. Pamilya ka, sabay-sabay na sabi ni na Arman at Mang Isko. Napaupo si Lino. At doon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Kumain siya na hindi nagmamadali. Hindi takot. Hindi nag-iisa. Lumipas ang mga buwan. Pinag-aral si Lino. Binigyan ng sariling kwarto. Ngunit hindi siya kinalimutan kung saan siya nanggaling. Tuwing weekend, bumabalik siya sa ilog. Tinutulungan ang mga batang tulad niya noon. Isang araw, tinanong siya ni Arman. Bakit mo ginagawa yan? Ngumiti si Lino. Dahil may isang hardinero po na hindi sumuko sa isang batang ulila, sagot niya. Sa hardin ng mansyon, muling namulaklak ang mga halaman. Sa ilalim ng punong mangga, may bagong tanim. Isang maliit na plaka ang nakalagay. Sa lugar kung saan nagsimula ang kabutihan, doon din sisibol ang pag-asa. Magkatabi si Mang Isko at Lino, nagdidilig. Alam mo, sabi ng matanda, hindi ko akalaing may mas mahalaga pa sa mana. Tumingin siya kay Lino. Ikaw iyon. Napangiti ang bata. At kayo po, sagot niya, ang patunay na kahit matagal kang nawawala, pwede ka pa ring umuwi. Sa huling pagkakataon, tumingin si Lino sa mansyon. Hindi na ito mukhang malamig. Hindi na ito tahimik. Ito na ang tahanan. Hindi dahil sa yaman. Kundi dahil sa mga taong piniling manatili. At sa isang batang minsang ulila. Ngunit ngayon ay may pamilya. May kinabukasan. At may kwento na siya mismo ang nagsulat.